Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Ito ay batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung saan lumabas din na malaki ang ibinaba ng bilang ng mga Pilipinong hindi full-time sa kanilang mga trabaho o ang tinatawag na underemployment. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras. Patuloy ang pagganda ng employment situation sa Pilipinas, alinsunod na rin sa hangarin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, ibayo pang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho kasabay ng pagtaas ng employment rate sa bansa. Base sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, kung noong Hulyo nasa 4.8% ang unemployment rate sa bansa, nitong Agosto bumaba pa ito sa 4.4%, ibig sabihin dumami ang nagkaroon ng trabaho. Kaakibat niyan, papalo na nga sa higit 48 million ang napaulat na employed person sa bansa nitong Agosto na mas mataas sa datos na 44.65 million noong Hulyo. Hinggil naman sa issue ng underemployed workers o mga manggagawang hindi full-time o regular o low-income workers na naghahangad pa sana ng mas magandang oportunidad, bumaba rin ang bilang niyan sa 11.7% nitong Agosto mula sa 15.9% noong Hulyo. Ayon kay Yusek Claire Dennis Mapa, ang ating national statistician, kabilang sa mga industriyang nagkaroon ng pinakamataas na pagsipa sa employment rate ay ang fishing and aquaculture, construction at sektor ng agrikultura. Ang nagkaroon talaga ng malaking increase ay yung mga self-employed at yung unpaid family workers. So yung pagtaas, while we have a higher number, unfortunately in terms of the class of workers, hindi ganun kalaki yung hindi ganun kataas yung quality of job, particularly yung unpaid family workers. And explain ko, nagkaroon lang kasi ng economic opportunities, particularly yung preparatory to the school opening, saka yung sa agri kung saan nagkaroon ng planting, no? Mela Lesmoras para sa Bayan.